Oh, yun guys, kamusta kayo lahat? Welcome po sa ating YouTube channel. At kung kayo ay bago lang guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Ako, maganda yung topic natin ngayon guys. Sara Duterte, nagpasaring na naman tungkol sa kanyang gilit sa kanyang leeg. Naku po, ano ba naman ito? Panibagong issue tayo guys, panibagong topic na pag-uusapan. Naku, hindi umano ay kilala yung taong gilit sa kanyang leeg, at ito di umano ay pinagtangkaan yung buhay niya, at kailangan pa ba daw sabihin or ibanggitin kung sino yung gumawa nito. Pero yung mga taga DDS o yung mga supporter nila, syempre binigyan ito ng ibang kahulugan, at ang gusto nilang palabasin ay gusto nilang isisi ngayon kay PBBM yung kanyang pagkaroon ng gilit sa leeg. So syempre, una sa lahat, pag-aaralan natin yung sitwasyon, di ba? Paano ba makakalapit ang isang salarin na gilitan ng isang vice presidente? The only chance na makalapit ka sa kanya is miyembro ka ng kanyang security group, or kapamilya kanya, or malapit kanyang kakilala. Considering na kakilala niya ang presidente ng Pilipinas. Pero isipin mo na lang guys, isipin na lang natin na kung presidente ng Pilipinas yung gumawa nito sa kanya, kumalat na yan sa buong social media, kumalat na yan sa news outlet, and arestado na kaagad yung presidente natin. Straight away yan, hindi yan palalampasin ng vice presidente. Common sense yan. Yung security group niya is protecting the vice president. O syempre, kung pinoprotektahan mo yung vice president at may nangyaring ganun, naggargar yung leeg niya, dapat dun they want this one cut into force. And dapat dun straight away arestuhin yung gumawa nun, di ba? Ngayon mo sasabihin na yung gumawa ng nasa leeg mo kilalang tao, or may influence ng tao, or kilala na ng publiko kung sino yung tinutukoy mo, although hindi mo pinangalanan. And yung mga DDS ay nagbigay ng spekulasyon na ito ay yung presidente na gumawa sa kanya. Suspectedly, ayon sa kanila, may kinalaman si PBBM. Okay, napaka-imposible, una sa lahat, napaka-imposible kasi yun na yung opportunity mo na maagaw yung pwesto sa presidente kung talagang yun ang nangyari. Kasi syempre, pag nakulong yung presidente, magte-take over ka ng pagiging presidente. Siyempre, hindi na magagampanan ng presidente yung kanyang tungkulin, kaya yung vice president ang susunod, base yan sa mandato ng batas. Pangalawa is, kung ang presidente ang gumawa nun sa kanya, di ba dapat arestado na kaagad, di ba? Agad-agad yan. Kumalat na talaga yan sa buong social media and news outlet. And syempre, ito yung matindi dito. Kung sa pangatlo, papayag ka bang humilom muna yan? Ha? Humilom muna. Sariwa dapat yan. Kumalat na yan, duguan ka dyan, lalabas yung mga picture mo kung anong nangyari dyan, nasaksaka, kesyo-kesyo. Lalabas yan agad-agad. Pero hilom na. Naka-attend ka na ng ilang hearing, naka-attend ka na ng ilang meeting, naka-attend ka na ng ilang mga media, nandiyan dyan yung gilit mo sa leeg. Ngayon mo lang sasabihin sa taong bayan. So, timbangin natin yung ganito mga sitwasyon. So, another issue na naman to, gusto niya lang ma-divert yung atensyon ng publiko. So, kaya kung ako sa inyo guys, sa darating na eleksyon, timbangin yung mabuti. Hindi po ako anti-Duterte at hindi rin ako anti-Marcos. Yung karapatan lang natin mga Pilipino na mag-isip at iboto yung mga tamang tao na nasa pwesto. Wala po akong sinasabing against ako sa kung sino man, pero para sa akin, may tamang pag-iisip naman tayo na timbangin kung sino yung karapat-dapat na mamuno ng ating bansa. Hindi porket takot tayo sa isang tao, dahil papatayin tayo, doon tayo sasaludo. Para sa akin, mas maganda mag-isip, dahil para sa kinabukasan ng mga anak natin at mga apo natin ang nakasalalay. Yun lang po. Don't forget, subscribe. Thank you.